Ren, ang kakayahan para gumawa ng malakas na teknik. Hatso, ang kakayahan para magbitaw ng aura. Zetsu, ang kakayahan para hindi ka maramdaman sa paligid. Ten, ang kakayahan para tumaas ang depensa. Ito ang 4 na talento, para lumakas sa paggamit ng Nen. Matutunan kaya ito nila Gon at Killua. Sa pagpunta sa Heaven's Arena. Si Gon at Killua, ay papunta na sa Heaven's Arena. Ito ay may 251 palapag, at may taas na 971 metro. Sinabi ni Killua, na naubos na ang pera nila sa bayad sa tiket. At nakarating na sila sa Heaven's Arena, para mag-ensayo at kumita ng pera. Sinabi ni Killua na walang batas sa arena, hindi katulad sa Hunter exam. Mas mataas na palapag, mas mataas ang premyo ng pera. At nagparehistro na si Gon at Killua. At nakuha na nila ang mga numero nila. Namangha si Gon sa nakita niya. Dahil sa palapag na ito, ay maraming naglalaban. Ayon kay Killua, 6 na taong gulang pa lang siya nang unang punta niya. Iniwan siya ng tatay niya, nang walang pera at para mag-ensayo. Sinabi sa kanya, na maaari lang siya umuwi pag nakapunta na siya sa 200 palapag. Namangha si Gon. Sinabi ni Killua, na ang mga katulad ni Hisoka, ay marami sa 200 palapag. At napalaban na si Gon, at kabado siya. Sinabi ni Killua na itulak lang ang kalaban nito. Dahil alam ni Killua na malakas si Gon, dahil nabuksan niya ang pinto ng pagsubok. Nagulat si Gon sa lakas niya. Si Killua naman ay walang problema sa kalaban niya. At meron pang isang bata, na magaling din at malakas. Nagpakilala ang bata na siya si Zushi. Sila Gon at Killua ay ganun din. Namangha si Zushi sa laban ni Gon. Kaya nagtanong ito kung anong martial arts ang ginagamit nila. Si Zushi ay Shingan Ryu. Sinabi ni Killua, na normal lang na kilos. Dumating ang master ni Zushi. At ito ay si Wing. Nagpakilala si Gon at Killua sa kanya. Nagtanong si Wing, kung bakit sila nasa arena. Sinabi ni Killua ay para lumakas at magkapera. Sinabi ni Wing sa dalawa, na mag-ingat sila. At natanggap na nila, ang premyo nila sa laban. Sinabi ni Killua, na ganun talaga. Sa una mababa ang premyo. Sapat lang para sa inumin. Sa 50 palapag, ang premyo ay 50,000. Sa 100 palapag, ay 1,000,000. Sa 150 palapag naman, ay 10,000,000. Nagulat sila Gon. Sinabi ni Killua, sa 170 palapag ang premyo ay 200,000,000. At naubos niya ang premyo, sa pagkain ng tsokolate. Dumiretso sila Killua sa isang silid, para maghintay. Ang numero ni Killua at Zushi ay tinawag. Sila pala ang susunod na maglalaban. Sinabi ng anonsyador, na ang dalawang bata ay hindi pangkaraniwan. Sila ay nakarating sa 50 palapag ng walang galos. At ang main event ng gabi, ay magsisimula na. Tumaya na ang mga manonood, kung sinong mananalo. Maraming beses, na sumugod si Killua. Nagulat si Killua, sa tibay ni Zushi. Dahil lagi itong nakakatayo, gagamit na sana si Zushi ng bagong teknik. Pero nahinto ito, dahil sa pagsigaw ng Kenyang master na si Wing. Sa huli, ang nanalo ay si Killua dahil sa puntos. Natanong ni Gon kung malakas si Zushi. Sinabi ni Killua na hindi. Sinabi niya na may kakaiba kay Zushi, katulad ng kuya niya. Dahil aksidenteng narinig niya, ang pag-uusap nila Zushi at Wing. At nabanggit ang salitang Ren. Nasabi ni Killua, na gusto niya matutunan ang Ren. Si Gon naman ay pumayag din, at gustong makapunta sa pinakamataas na palapag. Nagpatuloy ang mga laban nila Gon at Killua, at matapos ang 3 araw. Umabot na sila sa higit 100 palapag. Nakuha nila ang premyo nila, at namangha si Gon sa pera niya. Humanga si Killua kay Gon, dahil sa maiksing panahon. Nakaabot agad siya sa 150 na palapag. Naisip ni Gon, na magtanong na lang kay Zushi kung ano ang Ren. Sinabi ni Zushi ang Ten, Zetsu, Ren, at Hatso. Pero walang naintindihan sila Gon. Mabuti na lang at dumating si Wing, at sinabing siya ang magpapaliwanag. Sinabi ni Killua, na gusto niya talagang matuto ng Ren. At nagturo na nga si Wing ng Nen. Sinabi niya na ang Nen ay, lakas ng kalooban. Na may 4 na training. Ito ang Ten, para sa focus. Zetsu, para naman sa pagpahayag. Ang ikatlo ay ang Ren, para sa pag-uugali. At ang huli ay Hatso, para sa aksyon. Ayon kay Wing,
Ito ang apat na kaloob ng Nen. Naisip ni Killua ang mga nangyari. Ipinakita ni Wing ang teknik na ginamit ni Zushi. Sinabi niya na susugod siya kay Killua. At papaslangin ito. Natakot si Killua, at naguluhan sa mga nangyari. Sinabi ni Wing, na pagmalakas ang iyong tiwala sa sarili. Kayang matakot kahit kalaban mo. Kaya sinabi ni Wing, na dapat iwasan ang paggamit ng Ren at Nen. Napaisip si Killua, at sinabi kay Gon na umuwi na sila. Pag-alis nila Gon, sinabi ni Wing na magsimula na silang mag-training ni Zushi. Sa paglalakad nila Killua, sinabi niya na hindi tapat si Wing. Ramdam niya na may mali sa sinasabi nito. Alam niya na ang tibay ni Zushi, ay hindi lang dahil sa lakas ng loob. Dahil seryoso si Killua sa laban nila, hanggang sa magalit na siya. Pero nakatayo pa din si Zushi. Kaya alam niya na may tinatago si Wing. Lumipat ang eksena kay Wing at Zushi. Natanong ni Zushi kung bakit hindi tapat si Wing. Sinabi ni Wing, na ang Nen ay delikadong armas. Kaya hindi niya maari itong ituro sa kung sino-sino lang. Dahil ito ay maaring gamitin sa mabuting paraan. O sa masamang dahilan. Sa huli, sinabi ni Zushi na hindi pa niya nababasa ang libro. Patuloy ang mga laban ni Killua at Gon sa 170 palapag. At patuloy din, ang pagkapanalo nila. Sila ay umabot na sa 200 palapag. Natuwa si Zushi sa pagkapanalo nila Gon. Nakita ni Wing, na umabot na sila Gon sa 200 palapag. Nagulat si Gon sa ganda nito. Habang papunta na sila para magparehistro. Sila ay kinabahan sa hallway, dahil may masamang aura na nakakabahala. Natakot sila Gon at Killua. Tumindi ang aura at takot nila Gon. Nakita nila ang isang babae, at meron sila hanggang hating gabi para magrehistro. Sinabi ng babae, sa mga susunod na palapag ay maaring gumamit ng kahit anong armas. At wala ng pabuya na pera. Dahil ang 200 palapag ay para lang sa karangalan at kasikatan. Nagulat sila Gon at Killua, dahil biglang nagpakita si Hisoka. Sinabi ni Hisoka na gusto niya ang mga laban. Kaya siya nasa Heaven's Arena. Ayon sa kanya, hindi pa sila handa para sa 200 palapag. Kaya umalis na sila. Natakot sila Gon at Killua. Biglang dumating si Wing, at sinabing umatras na sila. Dahil wala silang depensa sa Nen. At maari silang mamatay. Kaya sa huli, sinabi ni Wing na tuturuan niya sila Gon ng Nen. Meron sila hanggang hating gabi para magrehistro. Dahil kung hindi, si Gon ay babalik sa unang palapag. At si Killua, ay hindi na maaring bumalik ng Heaven's Arena. Dahil 2 beses na siyang umabot sa 200 palapag, pero hindi nagparehistro. Nagtanong si Killua kay Wing, kung aabot ba sila sa hating gabi. Sinabi ni Wing, na depende sa dalawa. Si Gon at Killua ay nagpatulong kay Wing, kung ano ang Nen. Meron na lang silang 3 oras para makapagparehistro sa 200 palapag. Sinabi ni Wing, ang lahat ng tao ay may Nen. Pero onti lang ang nakakagamit nito, nang hindi sinasadya. Sinabi ni Wing, na may 2 paraan para makuha ang Nen. Ang isa ay mabagal at sigurado. At ang isa ang pagpuwersa sa paggising ng Nen. Ang mabagal at sigurado na ginawa ni Zushi. Sa pag-ensayo ng matagal at mahirap, na umabot ng 6 na buwan. Hindi pumayag si Killua sa mabagal at siguradong paraan. Ang pagpuwersang paraan, ay depende kay Gon at Killua. Kung saan gagamit si Wing ng Hatso, para gisingin ang aura nila Gon. Pero maari ding mapahamak sila. Tiwala si Gon, na magagawa nila. Dahil tiwala siya kay Wing. Sinabi din ni Wing, na ang lahat ng tao sa 200 palapag ay marunong ng Nen. Na maaring makalaban nila Gon. Tiwala si Wing, na magagawa nila Gon at makakaya nila. Mabuti na lang, at nagtagumpay sila. Nakita na nila Killua at Gon, ang aura nila. Sinabi ni Gon na ito ay parang usok. Nagpayo si Wing, na kailangan nilang maging kalmado para hindi agad maubos ang aura nila. Nagulat si Wing, dahil nagawa agad nila Gon ng walang kahirap-hirap. Humanga siya at natakot. Sinabi ni Gon, naramdam niya ang aura niya. Si Killua naman, ay parang may suot na damit. Sumugod si Wing, gamit ang Nen para sa ensayo nila Gon. Bumalik ang eksena kay Hisoka. At nakalagpas sila sa pagsubok. Sinabi ni Gon, na hindi niya inaasahan si Hisoka sa Heaven's Arena. Ayon kay Hisoka, maraming pang dapat malaman sila Gon sa Nen. Kaya kung manalo siya kahit 1 beses,
papayag na siya sa laban nila ni Gon. Sa malayo ay may nakamasid. At nagparehistro na sila Gon para sa 200 palapag. Sinabi ng babae, na ang laban sa 200 palapag ay naka-schedule. Meron silang 70 araw para maghanda sa laban. At kailangan ng 10 panalo para maging floor master. 4 na talo ay alis na sila sa 200 palapag. Ang floor master ang malalakas na tao, sa Heaven's Arena. At maari silang sumali sa Battle Olympia. Sinabi ni Gon, na mas maganda pa rin sa lugar ni Killua dahil mas malawak ito at mas mataas. Sinabi ni Killua, na hindi siya interesado sa premyo ng arena. Pumayag si Gon, kaya ang habol na lang niya ay makalaban si Hisoka. Excited si Gon, sa mga maaring mangyari gamit ang Nen. Nagparehistro na siya sa laban. Pero hindi sa kalayuan may nakaabang. Kung saan, target ang mga baguhan. Sinabi ni Gon, na nakahanda siya sa laban. At pumunta na sila Killua, sa kwarto nila para magpahinga. Masaya si Gon, sa kwarto nila dahil maganda ito. At sa hindi inaasahang pangyayari, ang laban ni Gon ay naka-schedule na. At ito ay kinabukasan. Sinabi ni Gon, na malamang hindi siya mananalo. Pero ang kailangan niya ay kaalaman sa laban. Nagsimula na ang laban ni Gon at ni Guido. Naalala ni Gon, ang sinabi ni Wing. Na huwag muna makipaglaban sa loob ng 2 buwan. Dahil kailangan pa nilang mag-ensayo. Humingi ng tawad si Gon, pero excited talaga siyang gamitin ang Nen. Gumamit si Guido ng mga turumpo bilang armas. Nasaktan si Gon. Sinabi ni Guido, na kaya niyang mapaikot ang mga turumpo ng ilang oras. Nagpatuloy ang laban ni Gon kay Guido. Si Gon ay walang magawa sa mga turumpo. Nasabi ni Wing, na ang teknik ni Guido ay may hatso. Kaya nagagawa niya i-control ang mga turumpo. Pero meron din itong Nen, kaya masakit pag tumama. Nahirapan si Gon, sa sobrang dami ng turumpo. Nahirapan siyang maiwasan ito. Si Gon ay laging natatamaan ng mga turumpo. Dahil sa sobrang focus niya pagsunod sa mga ito. Nawawala ang depensa niya na 10. Nagsimula magbilang ang announcer kay Gon. Napansin niya, na walang direktang utos ang mga turumpo. Kaya maari siya, diretso sumalakay kay Guido. Pero ang hindi alam ni Gon, may depensa pa si Guido. Tumalsik si Gon. Sinabi ni Guido na boring ang teknik niya, pero isa itong paraan para manalo. Ayon kay Wing, maraming paraan para matalo si Guido. Ang problema lang, wala pang alam si Gon sa ibang teknik maliban sa 10. Nabanggit ni Wing, na kailangan pa ni Gon ng 5 taon para harapin si Guido. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi na gumamit si Gon ng 10 para pangdepensa. At aksidenteng nagamit ang Zetsu, kung saan lumalakas ang pakiramdam niya. Nasabi ni Wing, na malamang dahil sa likas na talento ni Gon kaya niya nagawa ito. Kinabahan si Killua, dahil baka mabugbog si Gon. Kinabahan din si Wing, at baka masaktan si Gon. Sumalakay si Guido, at sa hindi inaasahang pangyayari. Nakaramdam na si Gon, at naiwasan na ang mga turumpo. Samantalang si Hisoka, ay nasabik. Lumipat ang eksena sa pagkatapos ng laban. Maraming pinsala si Gon, at mga bali na buto. Kailangan niya magpagaling ng 4 na buwan. Si Killua ay pinagsabihan si Gon. Samantalang si Wing, ay dumating at nagalit. Sinabi niya, na dapat hindi na maulit ang ginawa niya. Dahil baka sa susunod ay mapahamak na siya. Sa huli, humingi ng tawad si Gon. Sinabi ni Wing na ayos lang. Nagtanong si Wing kay Killua, kung ilan buwan ang paggaling ni Gon. Sinabi ni Killua na 2 buwan lamang. Sinabi ni Wing, na sa loob ng 2 buwan bawal mag-ensayo si Gon. Nang kahit anong bagay patungkol sa Nen. Dahil kung hindi, hindi na talaga magtuturo si Wing kay Gon. Sa labas ng gusali, nagtanong si Wing kay Killua. Kung ano dahilan kung bakit sila nasa Heaven's Arena. Sinabi ni Killua, na para lumakas at sa pera. Si Gon ay dahil sa laban kay Hisoka. Naalala ni Killua ang mga nangyari sa laban ni Gon. Kung paano niya, naiwasan ang mga turumpo ni Guido. Nasabi ni Killua, kung nagsisiba si Wing sa pagturo niya. Ayon kay Wing, ay hindi naman, at patuloy pa rin ang pagturo niya. Sinabi ni Killua, na mag-ensayo ng ulit siya. Pag-ayos na si Gon. Napaisip si Wing, kung baka nagkamali siya ng pag-ensayo kay Gon at Killua. Lumipat ang eksena kay Kurapika, kung saan hindi siya natanggap sa trabaho. Dahil sinabi ng babae,
na bumalik na lang siya kung may nakikita na siya sa tabi nito. Nagalit si Kurapika at nainis. Habang sa paglalakad, nakita niya ang isang tao. Kinalaban niya ito, pero natalo si Kurapika. At sa huli, sinabi ng lalaki na ang tunay na exam ay magsisimula pa lamang. Ang eksena ay isang buwan na ang nakalipas. Simula nang masaktan at makipaglaban si Gon. Nagulat si Killua, dahil ayos na at malakas na ulit si Gon. Sinabi niya, na weirdo ito. Sinabi ni Killua, na meron siyang tickets para sa laban ni Hisoka. Na gusto nilang panoorin. Sinabi ni Killua, na sa 200 palapag. Si Hisoka ay meron ng 8 na panalo. At 3 talo, pero sa 3 talo ni Hisoka. Hindi siya pumunta sa laban. Kaya siya natalo. Kaya naisip ni Gon, na lahat ng laban ni Hisoka ay laging panalo. Nasabi ni Killua, na parang floor master na ang lakas ni Hisoka. Pero si Gon, ay mukha pa rin excited. Papunta na sa laban sila Gon, para manood. Pero napigilan sila ni Wing. Sinabi ni Wing, na hindi maari manood si Gon. Dahil katulad din yun ng pag-aaral ng Nen. Umalis na sila Wing, pero naramdaman niya, na lalong lumakas si Gon at Killua. Si Gon ay nasa isang silid, para magpahinga. Pinatay din niya ang TV, para hindi mapanood ang laban ni Hisoka. At magsisimula na ang laban ni Hisoka at Castro. Si Castro ang nakalaban ni Hisoka, 2 taon na ang nakakalipas. Si Killua ay naging mausisa kay Castro. At binisita ang silid nito. Nagulat siya dahil nasa harapan lang si Castro, pero biglang napunta ito sa likod niya. Sinabi ni Killua, na gusto niya lang ng autograph. Sinabi ni Castro, na dapat sa simula pa lamang ay nagzetso na si Killua. Dahil ramdam ni Castro ang mga tao sa palapag sa simula pa lamang. Sinabi ni Castro, na magkita na lang sila sa Battle Olympia. Pero ayaw ni Killua, dahil wala siyang balak. At magsisimula na ang laban ni Hisoka at Castro. Sinabi ni Castro, na siya ay maghihiganti. At lumakas na siya. Hindi naniwala si Hisoka. At naglaban na ang dalawa. Sumugod si Castro. Akala ni Hisoka ay nakaiwas siya, pero tinamaan pa din siya. Naulit ang mga pangyayari, at tinamaan pa din si Hisoka. Nagulat si Killua, dahil naisip niya, na parang ganon din ang nangyari sa kanya. Tinamaan ulit si Hisoka, pero sinabi niya, na may lakas pa siyang lumaban. Naghanda ulit si Castro para sumugod, at naputol niya ang kamay ni Hisoka. Si Hisoka ay kalmado lang, kahit nasaktan siya. Nalaman niya ang teknik ni Castro. Ito ay ang double, o ang pagiging 2 tao. Naintindihan na ni Killua, ang mga nangyari. Nagulat ang announcer ng laban dahil naging 2 si Castro. Sinabi ni Wing, na ang teknik ni Castro ay resulta ng matinding training. Kalmado si Hisoka, at ipinaliwanag ang teknik ni Castro. Sinabi niya, na si Castro ay nagiging 2 bago mawala. Humanga si Castro, dahil nalaman ni Hisoka ang teknik niya. At sinabi niya na ang double niya, ay hindi basta ilusyon. Naghanda ito sa pagsugod, pero si Hisoka ay kalmado lang. Ang laban ni Hisoka ay nagpatuloy. Siya ay nagpakitang gilas, gamit ang magic. At ang putol niya na kamay, ay naglaho. Nagulat si Castro sa pinaggagawa ni Hisoka. Nagtaka si Killua, kung bakit kalmado lang si Hisoka. Habang si Hisoka, ay iniinis lang si Castro. Sumugod si Castro, at naputol ang isa pang kamay ni Hisoka. Subalit nagulat ito, dahil biglang bumalik ang kabilang kamay ni Hisoka. Naguluhan si Killua, at mga manonood. Si Castro ay natakot. Ayon sa kanya, mahusay ang teknik na double. Pero alam na ito ni Hisoka. Lumapit siya at sinabing may talento si Castro. Pero mamamatay siya. Nainis si Castro at sumugod siya, nalaman ni Hisoka ang gagawin niya. Kaya umatras si Castro. Pero sa huli namatay si Castro, dahil sa mga baraha. Alam ni Hisoka, na hindi kayang mag-double ni Castro pagkabado siya. Kaya ang nanalo sa laban ay si Hisoka. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isang babae. Sinabi ng babae, na aayusin niya ang putol na braso ni Hisoka. Gamit ang nen, tinahi ng babae ang kamay ni Hisoka. At ito ay naayos. Ginawa din ito ng babae, sa kabilang kamay ni Hisoka. At ito ay umayos din. Bumalik sa normal ang kamay ni Hisoka. Sinabi ni Hisoka, na baka sadyain niya masaktan. Para magamot siya ng babae. Ayon sa babae,
Ang bayad sa ginawa niya ay 70 milyon. Sinabi ni Hisoka, na kayanan niyang takpan ang sugat ng kanyang bungee gum. At gamit ang texture surprise, nagmukha itong normal. Namangha ang babae, sa teknik ni Hisoka. Naging bungee gum ang tawag sa teknik niya. Dahil ito ang paborito niyang gum, noong bata pa siya. At ganun din sa texture surprise, nakasama sa paborito niyang merienda noong bata pa siya. Pinaliwanag ng babae, ang ginawa ni Hisoka sa laban niya kay Castro. Kung saan gamit ang bungee gum, ay dumikit ito kay Castro, sa baraha, at sa kamay niya. Na naging setup ni Hisoka, para sa gagawin niya. At gamit ang texture surprise, para maloko si Castro. Sinabi ng babae, kung naglagay lang si Castro ng nen sa mata niya. Makikita sana niya ang teknik ni Hisoka. Kaya lang dahil kabado si Castro, natalo siya. Ginamit ni Hisoka ang bungee gum kay Castro, na naging dahilan ng paglapit ng mga baraha sa kanya. Paalis na ang babae, at sinabi kay Hisoka na kailangan niyang pumunta sa York New City. Nagtanong si Hisoka, kung pupunta ba ang boss nila. Sinabi ng babae na oo. Lumipat ang eksena kay Killua at Gon. Ayon kay Killua, hindi niya naintindihan ang mga nangyari sa laban ni Hisoka. Sinabi niya, na kailangan pa nilang mas matutunan ang nen. Sa huli, tinanggal ni Hisoka ang tato niya na spider. At sinabing, may mga bago na siyang laruan. At 2 buwan na ang nakalipas, si Gon ay maari na ulit gumamit ng nen. Pumayag na si Wing, sa training kasama si Zushi. Natuwa si Wing, dahil tinupad ni Gon ang pangako niya. Natanong ni Killua, kung paano nakasigurado. Sinabi niya, na gumamit siya ng nen. Sa tali na ginamit niya kay Gon. At ito ay mapuputol lang, kapag gumamit ng nen. Gumamit ng nen si Gon. Sinabi ni Wing, na para maging master sa nen, kailangan mag-ensayo ng mag-ensayo. Kinabahan si Killua, dahil baka hindi na siya marunong gumamit ng nen. Nagtanong siya kay Wing, kung maaring ipaliwanag ang laban ni Hisoka. Pumayag si Wing at sila ay manonood ng laban. Nagtanong si Wing, kung ilang tali ng aura ang nakikita nila Gon kay Hisoka. Walang makita sila Gon na aura. Sinabi ni Wing, na si Hisoka ay gumamit ng isang advanced na paggamit ng Zetsu. Ito ay para itago ang aura. Sinabi din ni Wing, na maari pa rin makita ito gamit ang Duke. Isang advanced na paggamit ng Ren, kung saan nakafocus sa mata ang aura. Si Zushi ay nagpakitang gilas, gumamit siya ng Ren. Pagkatapos ay gumamit siya ng Duke, nakita ni Zushi ang mga tali na aura. Pero hindi lahat, kaya sinabi ni Wing na kailangan pa nilang mag-ensayo. Para makita ang aura ni Hisoka. At maari na silang gumamit ng sarili nilang teknik. Dahil ang nen ng tao ay iba-iba. Sinabi ni Gon, na magaling si Zushi dahil sa ren niya. Sinabi ni Killua, na mag-practice pa sila. Sa kwarto ni Gon. Habang papunta sa silid, hinarang sila ng 3 tao. Gusto nilang makalaban sila Gon at Killua. At bigyan sila ng panalo. Sinabi ng isa, na desperado na silang manalo. Para maging floor master. Pero sinabi ni Killua, na ayaw niya. Umalis na sila Gon. Sinabi ng lalaki, na sigurado siya maglalaban sila. Lumipat ang eksena sa pag-ensayo nila Gon sa kwarto niya. Sinabi ni Killua, na okay na sila sa 10. Samantalang si Zushi ay kinabahan. Sinabi niya na huwag na muna mag-ensayo, dahil baka maunahan siya. Sinabi niya, na importante din ang magpahinga. Pumayag sila Gon at Killua, at kinabukasan na lang ulit mag-ensayo. Habang pauwi si Zushi, ay may nakamasid. Sumalakay ito at hindi na nakagalaw si Zushi. At wala na siyang nagawa. Mabuti na lang at dumating si Killua. Sinabi ni Killua, na payag siya sa laban. At bibigyan pa niya ito ng mga panalo. Sinabi ni Killua na ito na ang una at huli. Nagparehistro na sila sa laban. At naligtas na ni Killua si Zushi. Samantalang si Guido, ay tumawag kay Gon. Nagbanta siya kay Gon at iniwan ang sapatos ni Zushi. Sinabi ni Guido, na ayos na ang lahat. May sigurado na silang panalo. Naisip ni Killua, na mahirap talagang mabuhay ng matino. Kinabukasan nalaman ni Killua, na may laban si Gon at ang lalaki na si Sadaso. Nagalit si Killua. Lumipat ang eksena kay Gon at iba pa. Nagpasalamat si Wing kay Killua, sa pagligtas kay Zushi. Sinabi ni Killua, kung maari ba niyang ulit mapanood ang laban ni Hisoka.
Pumayag si Wing, at nakita na ni Killua ang mga 15 na tali ng aura. Nalaman niya ang mga ginawa ni Hisoka, humanga si Wing. Pumayag na si Wing, na makipaglaban ulit sila Gon sa Heaven's Arena. At sinabi niya, mag-ensayo pa din ng Ten at ng Ren. Nalaman ni Gon, na nagbanta din si Sadaso at Gido kay Killua. Sinabi ni Killua, na siya na ang bahala. At sa hindi inaasahang pangyayari, bumisita si Killua kay Sadaso. Natakot si Sadaso, sinabi ni Killua na huwag na siyang magpapakita ulit. Dahil kung hindi, mapapahamak siya. Nanalo si Killua sa laban sa Heaven's Arena, dahil hindi nagpakita si Sadaso. Dahil sa ginawa ni Killua, si Sadaso ay umalis na ng Heaven's Arena. Habang ang dalawang niyang kasama, ay sinabi na tuloy ang laban. Dahil gusto nilang maging floor master kahit anong mangyari. Sinabi niya, pag-isa ka ng floor master. Maari ka na magtayo ng school ng martial arts. Magkaroon ng mga estudyante at magturo. Sinabi nila, wala naman problema dahil hindi alam ni Killua ang abilidad nila. Habang sa pag-uusap, nagulat sila dahil dumating si Killua. Ayon kay Killua, wala siyang pakialam kung anong abilidad nila. Maari niya silang saktan sa kahit anong oras at kahit anong lugar. Kaya dapat sumunod sila sa patakaran ng Heaven's Arena. Dahil kung hindi, pabor kay Killua ang mangyayari. Sinabi ng lalaki, na dapat talaga ay sumunod sila sa mga patakaran. At dahil umalis na si Sadaso at hindi na nagpakita, si Gon ay nanalo sa laban nila. Nagpatuloy ang pag-ensayo nila Gon. At dumating na ang laban ulit, ni Gon at Gido. Nagtanong si Wing, kung may plano ba si Gon sa laban. Sinabi ni Gon, na gagamitin niya ang armas niya. At ang laban nila ay magsisimula na. Mabilis na sumugod si Gon, pero si Gido ay mabilis din na umikot. Sinabi ni Gido, na basta umikot na siya. Mahirap na siyang mapigilan dahil sa depensa niya. Sumalakay siya, gamit ang mga turumpo. Pero sinalag lang ito ni Gon. Nagulat ang mga manonood at si Gido. Naghanda na si Gon sa pagsugod. Naisip ni Gido ang mga mangyayari. At umikot pa ng mas mabilis. Nagulat siya sa ginawa ni Gon. At siya ay napatigil sa pag-ikot. Si Gon ay sumuntok ng malakas. At sinabi niya na kung idadamay ulit si Zushi. Sa susunod hindi na siya magpipigil. Nanalo si Gon sa laban. Ang sumunod na laban ay kay Killua. Ang kalaban niya ay nanginig, pero sinabi niya na ang Heaven's Arena ay ang lugar niya. Tumalon ng mataas si Killua at sumugod. Gumamit ng teknik ang kalaban at nakaiwas ito. Gamit ang Nen, kaya niyang mapaandar ang sasakyan niya. Sinabi ni Killua, na masyadong mataas ang talon niya. Naglabas ng armas ang kalaban niya at sumugod. Pero napigilan ito ni Killua, subalit ito ay may kuryente. Nagulat si Killua at nakuryente ng 1,000,000 voltahe. Akala ng kalaban niya ay panalo na siya. Pero ayos lang si Killua. Dahil simula pa lang ng bata siya, ay lagi na siyang nakuryente. Sa huli nanalo si Killua, at ang kalaban niya ay nakuryente din. Masaya si Wing at Gon sa naging laban. Lumipat ang eksena kay Gon. Nagtanong si Killua kung anong plano niya sa sunod na laban. Sinabi ni Killua, nanalo lang siya sa laban dahil siya ay si Killua. Dahil hindi siya tinatablan ng kuryente. Pero sinabi ni Gon na walang problema. Sa malayo ay nakamasid si Hisoka. At dumating na ang laban ni Gon. Naglabas ng armas ang kalaban niya. Sumugod si Gon gamit ang sahig. Umiwas ang kalaban niya gamit ang armas, pero nakasunod agad si Gon. Samantalang si Hisoka ay natuwa sa pakikipaglaban ni Gon. Nahuli ni Gon ang kalaban niya at nasaktan ito. Kinuha niya ang armas at gagamitin sa kanya. Pero nagkunwari lang si Gon. At nawalan ng wisyo ang kalaban niya. Nanalo si Gon sa laban. At sa hindi inaasahang pangyayari, nakaabang si Hisoka. Sinabi ni Hisoka umunlad na si Gon. At handa na siyang makipaglaban ng kahit anong oras. Si Gon ay patuloy na nag-aral tungkol sa Nen. Sinabi ni Wing, na ang huling dapat nilang matutunan ay ang Hatso. Dahil ito ang pinagsama-samang abilidad ng paggamit ng Nen. Sinabi niya, na may 6 na kategorya ang Nen. Ito ang Enhancer, Emitter, Transmuter. At ang Conjurer, Manipulator. Ang huli ay ang Specialist. Sinabi ni Wing, na importante kung saan abilidad ka nabibilang. Para lumakas sa paggamit ng Nen. Ayon kay Wing, pag pinilit matutunan ang hindi nararapat sayo, mas mahihirapang umunlad ang Nen.
Sinabi ni Wing, na mag-focus sa kategoryang malapit sa abilidad ng Nen. Nagbigay siya ng halimbawa, na malamang si Hisoka ay transmuter. Si Castro, na may enhancer na abilidad, na gumamit ng Conjurer para sa double niyang teknik, na may kasamang manipulator, kung saan hindi naaayon sa enhancer. Nalaman ni Killua, na mali pala ang ginawa ni Castro. Ayon kay Wing, importante talagang malaman kung ano ang Nen aura ng isang tao. Nagtanong naman si Killua, kung paano malalaman ang kategorya ng Nen ng isang tao. Ipinakita ni Wing ang paraan, gamit ang water divination. Umapaw ang tubig, kaya siya ay nasa enhancer na kategorya. Si Zushi, ay nasa manipulator na kategorya. Samantalang si Killua, ay nasa transmuter na kategorya. Si Gon ay enhancer na kategorya. Sinabi ni Wing, ngayon alam na nila kung ano ang Nen na meron sila. Kailangan nilang mag-ensayo pa ng 1 buwan. Samantalang si Hisoka, ay tinawagan ni Gon, para sabihin ang petsa kung kailan sila maglalaban. At lumipas na ang 1 buwan. Sila Zushi, si Killua, at Gon ay umunlad na sa paggamit ng Nen. At sa hindi inaasahang pangyayari, sinabi ni Wing, na nakapasa na si Gon sa lihim na pagsubok ng Hunter exam. Sinabi ni Wing, na importante ang Nen para maging Hunter. At si Chairman Netero, ang master ng Nen. Nagulat sila Gon at Killua. Nagpayo si Wing, na kumuha ulit si Killua ng Hunter exam. Dahil sigurado siyang papasa na. At ang ibang bagong Hunter, ay marunong na rin ng Nen. Nagpaalam na si Gon at Killua kay Wing. Sinabi ni Wing, na mag-ensayo pa si Zushi. Dahil may talento din naman ito. At dumating na ang araw ng laban ni Gon at Hisoka. Maraming manonood, dahil ito ay isang main event. Nakahanda na si Gon at Hisoka. Si Gon ay may record na 3 panalo at 1 talo. Samantalang si Hisoka naman, ay 9 na panalo at 3 talo. Ang 3 talo ni Hisoka, ay dahil sa hindi pagpunta sa laban niya. Nagharap na si Gon at si Hisoka. Na-excite si Hisoka, at nagsimula na ang laban. Sumugod si Gon, at sumalakay pa. Mabilis na lumapit si Gon. Pero si Hisoka ay kalmado lang. Matindi ang laban ni Gon at Hisoka. Sinabi ni Hisoka, na hindi pa siya umaalis sa pwesto niya. Nainis si Gon at sumugod siya. Napansin ni Killua, na natutuwa si Hisoka. Sumugod si Gon gamit ang sahig. At sa hindi inaasahang pangyayari, nasapak ni Gon si Hisoka. Nagpatuloy ang laban ni Gon at Hisoka. Sinabi ng announcer na mukhang hindi naman nasaktan si Hisoka. Lumapit sa isa't isa sila Gon. Binigay ni Gon ang numero 44 ni Hisoka. Ito ang numero na ginamit, ng nakaraang Hunter exam. Natanong ni Hisoka, kung ano na ang nalalaman ni Gon sa Nen. Ayon kay Gon, lahat ng basic. Sinabi ni Hisoka, na malamang enhancer si Gon. Dahil ramdam niya na ang mga enhancer ay simple at determinado. Ayon sa kanya, bagay ang transmuter at enhancer. Naghanda si Hisoka, sumugod siya at sumalakay pa. Maraming beses, na hindi nakaiwas si Gon. Si Gon ay namangha sa lakas ni Hisoka. Mabilis si Hisoka, at hindi siya makasabay. Matindi ang laban ng dalawa, at paldo si Hisoka. Sinabi ni Gon, na kaya ng mata niya sundan. Pero ang katawan niya ay hindi. Ginamit ni Hisoka ang bungee gum. Nakita ito ni Gon, pero huli na ang lahat. Nasapak ng malakas si Gon. Sinabi ni Hisoka, na wala ng takas si Gon. Sinabi ni Wing, na delikado ang bungee gum ni Hisoka. Dahil maari itong ikabit at tanggalin ng kahit anong oras. Nagtanong si Hisoka kung kailan ikinabit ang bungee gum. Sinabi ni Gon, nang huling sapak niya. Mali ang sagot ni Gon, ayon kay Hisoka nang sinabi niyang enhancer si Gon. Naisip ni Gon, na kahit gumamit siya ng Duke, marami pa rin pagkakataon si Hisoka, na ilagay ang bungee gum niya. Sinabi ni Hisoka na baliwala ang Duke, kung hindi naman makakaiwas si Gon. Sinabi ni Wing, na kahit umiwas o hindi, may pagkakataon si Hisoka na ilagay ang bungee gum. Dahil wala nang takas si Gon, sumugod na lang siya kay Hisoka. Sumaya si Hisoka, at natuwa sa pagsugod ni Gon. Sinapak siya ng maraming beses ni Gon. Pero natuwa lang si Hisoka. Sumapak siya at hindi nakaiwas si Gon. Alam ni Gon na hindi siya mananalo, kung wala siyang gagawin. Sa huli nanalo si Hisoka, dahil hindi naging alerto si Gon. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Hisoka, na ang sunod nilang laban,
ay sa labas na ng Heaven's Arena, kung saan wala ng batas at nakataya na ang mga buhay nila. Naisip ni Gon, na masyadong malayo ang agwat ng lakas nila. Pero hindi imposibleng maabot niya, kung mag-ensayo pa siya. Si Hisoka ay may 10 ng panalo. At maari na niyang makalaban ang Floor Master. Lumipat ang eksena kay Wing at iba pa. Sinabi ni Wing, na sa susunod alam na ni Gon ang gagawin niya. Dahil sigurado siyang, may natutunan siya sa laban ni Hisoka. Nagpasalamat si Zoshi kay Gon at Killua. Dahil nagkaroon na siya ng bagong layunin. Umalis na sila Gon at nagpaalam na kay Wing at Zoshi. Sa huli, sinabi ni Gon na gusto niyang bumalik sa Whale Island para mabisita si Mito-san. Dahil matagal na niya itong hindi nakikita. Sinabi ni Killua, na sasama siya. At natapos na ang layunin nila Gon at Killua sa Heaven's Arena.